Okay, so yung last part ng video tutorial na ito is we'll be adding yung last piece of code ng mismong inventory management system natin, which is yung delete. So, right-click natin si shoe, add, view, then add, then we will put yung delete dito. So, delete, then erase natin to, and let's start coding yung sa delete part. So, hindi siya same ng sa create and edit natin. It's kinda different, 'no, pero madali siyang intindihin din. So again, kailangan ko dito yung model natin. Then of course, yung mismong project natin. Then yung model. Then of course, yung screw natin. Okay. So after that is meron tayong header na h2 and sasabihin natin dito delete shoe. After that, sa ibaba niya is maglalagay tayo ng paragraph. And then, ang sasabihin natin sa kanya is, are you sure you want to delete this shoe? Okay, so after that, no, magkakaroon tayo ng div dito. So, sa div natin, maglalagay tayo ng strong na part at ilalagay natin dyan yung model dot gawin natin name. Yan. So, after nyan, sa ibaba niya is we will declare yung tinatawag natin na price. Then si price will be yung at model.price natin. Okay, so after nun, meron tayo dito quantity. Then, tatawagin natin dito yung model.quantity natin. Okay, so after natin i-declare yung mga yan, mag-create tayo ng form. Okay? So, sa form natin guys, ang ASP action natin, of course, yung delete na ginawa natin sa controller. And ang method is of course, to pause, to save yung dinelete natin na shoe. Okay? So, after that, ay maglalagay tayo ng input field dito. And ang type natin, of course, is hidden. And obviously, alam natin kung ano yung i-hide natin dito. This will be yung ating ASP4 na ID. Sabi ko nga, there are part ng program natin na hindi pwedeng i-access ng user natin. Okay, so after that, meron tayong button. And ang button type natin, of course, we're deleting. So, submit ang magiging button type natin. Then, sa button natin, we do have yung design natin. So, yung class natin na button is button, then sabihin natin danger. Siyempre, magdi-delete ka. So, you need to show a little bit na warning para sa user natin. And then, ang button label natin will be delete. Then, after that is we do have yung tinatawag natin na ASP action. Ang ASP action natin ay ibabalik natin for refreshing sa index natin. So, we all know what is index, guys. Yung index natin dito. Yung nagpapakita ng all shoe natin. So, basically, dapat nare-remember or master mo na yung part ng controller before you jump sa mga part na to. Kasi hindi mo makukuha kung para saan yung mga actions na gagawin natin kung hindi mo na-gets yung controller. So, after that is meron tayong for bootstrap na designing. So, class, button, and then yung button natin will be secondary. So, you don't need to follow yung mga class na kine-create ko dito. You just need to do is to explore yung mga button, yung mga button na bootstrap.
So, dito is meron tayong cancel of course. So, kapag hindi sure yung user natin, pwede siyang mag-cancel. Okay? So, that will be yung code natin sa delete. So, i-run natin yung program para makita natin kung ano yung output natin ngayon. So, first things first is we need to add a shoe. Sabihin natin ay world balance. Then yung price niya is sabihin natin na 12,000 and ang quantity natin ay 10. Then we will save it. Then we will edit it. Sabihin natin ang quantity na ngayon ay 20. So 20 na yung quantity and yung magiging total sale natin is eto siya. And then we will add another shoe. So sabihin natin na Nike. Then yung price niya is 400 and then yung quantity will be 15. So it's a mistake. Kunyari, ang price natin, so it should be 4,000 dapat. So update, so magiging 4,000 na siya. Then we will delete yung part na to, no, yung ID number 2 natin which is yung Nike. So i-delete ko siya. Then eto siya. Delete shoe. Are you sure you want to delete this shoe? Then mapapansin nyo, ang model name natin naka-bold siya. Ang reason niyan is gumamit kasi tayo ng strong, kaya siya naka-bold. Ngayon sa baba mapapansin niyo meron tayong line which is ito yung negative sign, tapos price and then yung price natin, then quantity, yung quantity natin. Okay, so basically kapag gumamit ka ng at model, ibig sabihin niyan kinukuha mo yung laman ng mismong price natin dito at saka quantity natin dito. So always remember kapag gumagamit ka ng at, ibig sabihin niyan C# syntax po yan. Okay, so let's say for example, we want to delete it or we want to cancel it. So cancel natin, babalik tayo dito. Bakit? Ang form action kasi natin dito or yung ASP action natin is babalik kay index. Okay? So, eto yung index natin. Okay, so remember, sa shoe controller natin, ang index mo is to show all the shoe. So, basically, ito yung lahat ng mga shoe natin. So, i-delete ko siya, then delete, then show all the shoe. Index pa rin yung pupuntahan natin. So, ito yung simple na inventory management system natin pagdating sa mga sapatos. Hindi pa siya complicated kasi more on crude pa lang yung ginawa natin will be yung add, edit, and delete. But vital sila sa isang inventory management system. Okay, so ito yung example ng shoe management system natin and good luck sa pag study ng mga materials na ito. And if you do have questions, you can send me a message so I can reply doon sa mga questions na meron ka. But definitely, I will add yung mismong file na ito sa mismong i-avail na product.